Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod. Ayan, pagpasensyahan nyo na wala tayong upload kahapon about sa rally kasi nandun tayo actually. Kaso hindi tayo makapag-live dahil nga mahina ang signal. Ayan, for safety reason kung bakit mahina ang signal. Ayan. So tatalakayin natin itong mga naging pahayag ng mga iba't ibang public official at mga professor. Ayan, at i-debunk rin natin yung sinabi ni Yusek Claire Castro about kay Senador Marcoleta na ang panawagan raw natin ay yung pagkakaso kay Senator Marcoleta. Yun lang raw ang dahilan kung bakit tayo nandoon sa EDSA, 'di ba? Napaka fake news na itong taong 'to, 'di ba? Yung PCO na yan, si Yusek Claire Castro. Nakita natin 'yan dito sa naging pahayag niya sa presscon. Hindi ba nanonood ng balita 'to, 'di ba? Hindi ka ba nanonood ng balita? Hawak niyo media, 'di ba? Andiyan diyan sa inyo media, hindi mo pinapanood kung ano ang pahayag ng Iglesia ni Cristo, kung bakit nagrarally ang Iglesia ni Cristo. Tas magtatanga-tangahan kayo dyan. Diba? Sasabihin nyo, hindi ko alam ganito ganyan biglang may surprise rally. Tangka nyo pang suhulan yung ibang mga tao para mangalap ng intelligence report, diba? Madaling araw nyo na nalaman, no? Hindi ipagpapalit ng mga kababayan namin ang kanilang kahalalan para sa pera. Dahil yan, may aral yan sa loob. Real talk lang tayo Hindi yan ipagpapalit para sa inyo, para sa pera. Yun kasi ang thinking nyo Kaya nyong tapatan lahat ng pera pagdating sa intelligence report. Nagkabiglaan, di ba? Ngayon, umpisahan natin ang tatalakayin natin dito kay Prof. Malu. Sa mga nakalipas na mga pagkakataon ay may mga pagkilos na rin pong ginawa yung ating mga kababayan. Sa pag-analisa po ninyo, ano ang kaibahan nitong nangyaring pagkilos ngayong araw na ito? Well, itong pagkilos na ito ay nabulaga lahat. Nung narinig ko na mga alas 3 merong pagpalaw na at bago alas 6 marami nang pumupunta dyan. Ako'y nagulat, no? Sabi ko, sino itong grupo? Sa totoo lang po yung mga pumunta dyan within Metro Manila pa lang. Wala pa yung mga probinsya. Wala pa yan. Within Metro Manila. Maynila, Kalapit Lungsod, Quezon City, Pasay, yung mga malalapit dyan, yun pa lang yung nagpupunta dyan. Yun pa lang. Sa totoo lang Kaya nabulaga kayo. 'Di ba? Kasi may kaisahan kung bakit ganun kabilis ipatawag yung mga kababayan natin na makapunta agad diyan. Kasi merong aral na sinusunod, 'di ba? May aral na sinasampalatayanan. Yun yung sinasabi namin sa inyo, 'di ba? Na magkakasubukan kapag gumawa kayo ng mali, kapag binaluktot nyo na naman yung batas. Pinagsabihan na namin kayo 'di ba? Hindi kami nagkulang ng paalala sa inyo na huwag nyong babaluktutin ang batas. Paano namin nasabi na kasinungalingan yung plunder case na yan? Hintayin mo, ipapakita ko rin dito kung ano ang sinabi ng bata ni Boyeng Remulla sa ombudsman. Ewan ko kung deputy ombudsman ba yon, nakalimutan ko yung pangalan, pero ipapalabas natin rito. Hintayin mo. Ito kasi kailangan mo ng disiplina para magawa yung ginawa kaninang umaga. Totoo, mahirap yan. Yung agaran, papapuntay mo yung mga tao, di ba? Mahirap i-organize yung ganyang karami. Kasi unless ma-organize mo, mapapunta mo dyan, magkakagulo yan, di ba? Kasi paksyon-paksyon diyan walang paksyon-paksyon. Kung ano ang utos sa taas, yun ang susundin ng lahat ng nasa baba. Kapag sinabing malinis mong iiwan, malinis yan. Kapag sinabing wag manggulo, tahimik yan. Isang salita lang. Kasi alam nyo kung bakit? Yan ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Yan ang aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. So ako'y natutuwa na may grupong naglakas loob, lalo na galing yan sa isang white ribbon rally nung linggo na nag-break out. Ito pinapakita talaga na kayang mag-lead nung mga unang bumaba dyan. Siyempre, kapag utos sa taas, 'di ba? Talagang pangungunahan nila 'yan. At sigurado nasusunod yan dahil nga may aral na sinusunod. Yun ang wala sa ibang relihiyon.
real talk lang tayo. Kasi pag usapang aral, disiplinado ang mga kababayan at mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Disiplinado yan. Kasi napakahalaga ng aral. Kasi hindi naman aral ng tao yan eh. Aral ng Diyos ang sinusunod dyan. Kaya ganyan ka-organize yung rally. Na isang patawag mo lang, andyan na agad. Walang alinlangan. Pupunta't pupunta yan. Actually, nagsakripisyo ako ng trabaho para pumunta dyan. Kasi kagustuhan kong sumunod eh. Andiyan tayo eh. Ayan wag nyo nga po palang kalimutan na yung Facebook page natin. Kasi napansin ko, mas madali mag-upload doon kahapon. Kaya nakapag-upload ako ng picture doon na nasa rally tayo. Andiyan po sa nagpa-flash sa baba sa screen. Kasi minsan, gusto natin mag-live, hindi talaga kaya. Ngayon, trinay ko sa Facebook mag-upload. Siguro picture-picture, reels lang, pwede na. Okay na yon. At least mabigyan ko kayo ng update. Kaso kahapon, talagang walang signal at nahihirapan din talaga. Ayan, so tuloy tayo. At ang tao, pag nakita na marami hindi umaalis, sa tingin ko pwede natin achieve yung dati pa nating gustong ma-achieve as early as November of 2025. So, matagal-tagal na rin naman tayo sumasama sa mga ganyan, pero ngayon lang talagang ako'y naggalak at nagulat. Sabay nagulat dito sa mga pangyayari ngayong araw na ito. Ayun, so pupuntahan naman natin yung naging pahayag ni spokesperson ng Iglesia ni Cristo ka Edwil Zabala po. Kasi ito nga si Yuse Claire Castro, fake news eh. Ngayon, ipapakita natin sa taong bayan kung ano ba ang kinokondena ng Iglesia ni Cristo. Ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Ayan tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Yusek, makinig ka. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Lalo na ang layunin para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder Tama. na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o Ayan pakinggan yung mabuti, yung campaign donation. Mamaya, tatalakayin natin. campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng
campaign donation. Tama. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila Ayan na kahit ipakulong nila. Yusek, pakinggan mo mabuti to. si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. Tama. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ano lang ang ibig sabihin nun? Na kahit ipakulong nyo si Senador Marcoleta, mananatili kami na kukondinahin yung hindi nyo pag-iimbestiga sa flood control scandal. Kasi yan ang pinakamalaking scandal na nangyari sa gobyerno na involve ang 1.8 trillion sa flood control pa lang. Wala pa yung DPWH, wala pa yung LTO, wala pa yung custom, kagaya ng sabi ni Senator Alan kahapon. Yan pa lang ang binubusisi. Ganyan na kayo makareact. Yan pa lang, diyan pa lang kayo nagkapera. In general to wala akong sinasabi na kayo mismo kasi pinagbibintangan pa kayo Inaakusahan pa kayo. Hanggat hindi na papatunayan yan sa korte, inosente pa kayo. Yun ang nakasulat sa batas. Diyan pa lang kayo nagkapera sa flood control. 'Di ba? Diyan pa lang yung mali-maleta na ipinamahagi sa mga senador at congressman. 'Di ba? Sa mga saklaw ng gobyerno, DPWH, at kung sino-sino pang mga alipores nyo. 'Di ba? Diyan nagre-react na kayo ng matindi. Paano pa pag binuksan ang ibang investigasyon sa DPWH, sa finance? Malalaman ng taong bayan kung sino talaga ang totoong magnanakaw. Kung talagang naglilingkod ng tapat itong mga halal ng bayan, magkakalabasan ng baho, 'di ba? So tutuloy tayo doon sa naging pahayag ni Yusek Claire Castro na ating talagang kukondinahin. Ito, kasi fake news Sana po sa mga nagrarally kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga. Hindi sana dumaan sa ganito na naapektuhan ng mas maraming mga kababayan. Sa tingin mo, dahil kay Senator Marcoleta lang, kung bakit kami nandiyan, napaka-imposibleng hindi mo alam. Ayaw mo lang kasing pag-usapan yung flood control. Kaya ang pinipilit nyo dahil kay Senator Marcoleta, fake news ka. Real talk yun Bakit ayaw nyo banggitin yung flood control, yung pagbebend ng law, yung sinasabi yung plunder case ni Senator Marcoleta? Papatunayan natin yan. Tapusin lang natin Kababayan. Kaya nga po ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event para sa pagtulong din sa ating mga kababayan dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano. Kasi nabigla kayo kaya minomonitor nyo, 'di ba? Baka mamaya nandiyan na pala sa Malacanang, 'di ba? Pero hindi ko sinasabing pupunta Malacanang kasi hinihintay ang utos. 'Yun ang ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo at ng mga kababayan natin. Naghihintay kung ano ang mga hakbang pang gagawin. Pero huwag kang mag-alala, maraming sorpresa para sa inyo. Maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan. Wag mong isaalang-alang ang mga kababayan. Kasi kung talagang nagmamalasakit kayo sa mga kababayan natin, kapag bumabagyo, bumabaha doon probinsya Anong ginawa nyo sa pera ng flood control? Saan na? Bakit pinapayagan nyo na manatili itong mga taong to na inaakusahan sila na nagnakaw o kasangkot sa flood control? Bakit ayaw nyong imbestigahan? Ayaw nyong buksan ang Senate Blue Ribbon para maimbestigahan tong mga senador na to, mga congressman na to? Bakit? 'Di ba? Yun lang yung point Sabihin na natin, sabihin na natin kunwari wala kayong alam. Wala kayong alam sa nangyari, wala kayong alam sa nakawan. Bakit hindi kayo mismo mag-udyok sa Senado na buksan nyo ang Senate Blue Ribbon, imbestigahan yung flood control na yan? Dahil 1.8 trillion ang nawala sa gobyerno, sa kaban ng yaman, 'di ba? Sa taxpayer, 'di ba? Kayo mismo ang manguna sa pagbubukas ng Senate Blue Ribbon. 'Di ba dapat ganun? Pero bakit wala kayong nagiging sagot sa tanong ng taong bayan? Bakit ang Iglesia ni Cristo ba hindi Pilipino yan? Hindi siya
kabilang sa taong bayan? Ganun ba ang gusto nyong sabihin? Kaya hindi nyo pinapansin yung panawagan, 'di ba? Yun yung point eh. Hindi naman to usapan ng relihiyon lang. Usapan to ng pagka-Pilipino, ng karapatan namin bilang Pilipino. Sino ba ang magmamalasakit sa Pilipinas? Banyaga ba o tayo o kami o yung iba nating mga kababayan? Syempre tayo Pilipino, 'di ba? Yun yung pinupunto. Hindi to usapan ng relihiyon. Maaring pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, pero ang layunin ay pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. Kasi nakikita ng taong bayan na binabaluktot ang batas. Paano natin nasabi? Paano natin nasabi? Biro mo, lawmaker ka. Harap-harapan mong sasabihin sa harap ng mainstream media, sa harap ng mga vlogger-vloggeran na sometimes you have to bend the law. Eh dapat hindi ka na maupo dyan. Kasi kayo ang bumubuo ng batas tapos sa'yo maririnig ng taong bayan na sometimes you have to bend the law. Sasagutin ka ng DOJ Secretary, Department of Justice. That time si Ombudsman na sasagutin ka na yes sir, 'di ba? Yan ba yung mga public official natin na kailangan nating paniwalaan? Na sa kanila mo mismo naririnig yung pagbe-bend ng law. Nagpa-interview pa si Ombudsman. 'Di ba? Sabi niya, "Hindi yung kasi trabaho namin eh, lalo na sa trial." Akala ko ang trabaho nyo pag nagta-trial kayo bilang abogado, ilabas ang katotohanan, hindi i-bend ang law, 'di ba? Magkaiba 'yun, yung dalawang 'yun. Pag sinabi mong i-bend ang law, hindi mo papalabasin ang katotohanan. Susuhulan mo yung korte. Yun ang pagkakaunawa namin. Kagaya ng sabi ni Senator Erwin Tocmol. Bebend mo yung law talaga? Lawmaker ka, bebend mo yung law? Naipit sa traffic dulot ng Yung traffic na yan sa EDSA, lagi naman traffic dyan, wala naman kayong masolusyon dyan eh. Noon pa, traffic na dyan. 'Di ba? Noon pa eh. Bago pa maupo ang mga Duterte, Pinoy, GMA, traffic na dyan. Business area yan eh, natural traffic dyan. Maraming negosyante dyan, maraming nagtatrabaho dyan. Access point yan. Natural na traffic dyan. Laging traffic dyan. Yun lang ba ang dahilan nyo para kondinahin ang rally ng Iglesia ni Cristo? Ang rally ng mga kababayan natin? surprise rally na ito. O, 'di ba? Tatangka pa kayong manuhol para sa intelligence gathering nyo. O, hindi umepek, 'di ba? Kasi hindi ipagpapalit ng mga kapatid ang kahalalan nila para sa katiting na kasiyahan. Kahit na anong pantapal nyo, hindi nyo kayang bilin ang kahalalan nila ng mga taong nilalapitan nyo. Yan ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ano, piliin mo mabuti yung sasabihin mo, pumalpak ka na sa isa. Pagrarally po ay hindi po sagot O, ano ang sagot sa pagbebend nyo ng law? para mawala at maabsuelto agad ang isang tao. O, 'di ba? Yun lang ang pinopoint nila. Ayaw nilang ungkatin yung sa flood control na pinangungunahan ni Senador Marcoleta sa pag-iimbestiga. Kasi noon pa man 'di ba? Yun naman talaga ang ano natin adhikain accountability and justice for better democracy. Bakit ayaw nyong magbigay ng pahayag para maituloy ang flood control investigation dyan sa Senate Blue Ribbon? Ano sasabihin nyo? Co-equal branch yan, di namin sila pwedeng panghimasukan. Yung pagpapalit nga ng liderato, pinanghimasukan nyo. Pagpasok ng NBI, pinanghimasukan nyo. Paano namin nalaman? Sabi ni Senator Alan Cayetano, di ba? Isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sakote. Yang sinasabi mong plunder, mamaya sasagutin natin yan. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo. Nakikinig kasi nag-show of force. Nabigla kayo, na wala kayong alam, 'di ba? Ibig sabihin, palpak na 'yan. Intelligence community nyo. Bakit wala kayong natanggap na balita? Bakit? Nakakapagtaka. Gobyerno kayo, wala kayong matatanggap na balita? Diba isipin nyo yon yung mga nanonood sa atin ngayon? Bakit ang national government sa pangunguna ni PBBM walang kaalam-alam sa gantong sitwasyon? Ibig sabihin nagkakanya-kanya na sila ganon? Tanong natin yun nagkakanya-kanya na ba sila? O sadyang hindi na ipinaalam sa presidente? Tapos nakarating pa sa atin, meron daw pinagmumura sa loob ng Malacanang kagabi, di ba? Yung mga info natin, marami nagchat-chat sa atin Marami nagchat-chat sa atin. Meron pa tayong info dito. May sinigawan at minura raw sa Malacanang, nag-alboroto na umano siya sa galit. Meron pa. The ambassadors of international embassies in Pinas are watching, observing, could be preparing. 'Di ba?
Actually etong naging hakbang sa pangunguna po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sa panguna po ng Iglesia ni Cristo mismo, na sinuportahan po ng iba pa nating mga kababayan dyan sa EDSA, ay hindi birong hakbang to. Real talk to. Base sa mga political analyst tong sasabihin natin ang tansya nila rito, sukatan ng kapangyarihan at ng impluensya. Real talk to itong nangyayari, ito ang katotohanan ng kalagayan ng bansa natin. Paano natin nasabing napuntusan agad ang gobyerno? Bakit wala silang nakalap na intelligence report na sorpresa sila? Ibig sabihin, meron na talagang problema sa gobyerno. 'Di ba? May problema. Kasi biro mo nasa iyo ang lahat ng resource at source. Pero bakit sa simpleng rally, simple kung tawagin nila, sa simpleng rally, hindi mo alam na magkakandak ng rally ang minority na reliyon. Yun kasi bansag nila sa iglesia minority na reliyon. Yung sinasabi natin, base yan sa mga political analysts. Pagsusukat nila sa sitwasyon. Kasi aminin man natin sa hindi, talagang malaki ang impact neto sa taong bayan. Malaki ang impact neto sa gobyerno. Malaki ang impact neto sa international community. Kasi ang sabi rin nila, sa isang iglap, maaaring magbago ang administrasyon. 'Di ba? Alam naman natin yon. Pero hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa isang iglap. Kasi wala pa naman desisyon Maghihintay tayo ulit kung ano ang magiging desisyon. Dahil sa ngayon ay pagkakandak muna ng rally ang ginagawa dito sa EDSA Shrine. Kabilang ang iba't ibang mga grupo. Andiyan dyan mga DDS andiyan dyan yung mga Katoliko. Andiyan dyan yung iba natin mga kababayan, born again, protestante. Andiyan dyan, pumunta, sumuporta, nagbigay ng pahayag. Although traffic, pero alam naman natin sa EDSA, lagi naman traffic dyan. Meron pa tayong babasahin. Alam ba ni Yusek Claire na wala ring permit ang panawagang pagtitipon ni Cardinal Sin noong 1986? EDSA, people power. May permit ba yon? Kasi doon lang tayo sa tama. Kapag alam nating mali, tutuligsain natin. May permit ba yon? Yung 1986 EDSA na panawagan ni Cardinal Sin. Pakisagot lang po. Sa ngayon, yun lang muna yung mga natin, ilalabas nating info. Ayan, so tuloy tayo. Sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Totoo ba talaga? Ginagawa ng Pangulo. Ang tanong namin matagal na, bakit hindi ituloy yung Senate Blue Ribbon pag-iimbestiga sa flood control? Gawing witness yung Brave 18 kasi sila ang nagde-deliver ng maleta. Huwag na tayong magpasikot-sikot pa. Transparency, accountability kayo pero hindi nyo namang ginagawa. Kahit hindi ka magsalita, basta ipakita mo sa taong ginagawa mo, maniniwala ang taong bayan. Yun lang naman ang pinupunto rito Matagal na. Ilang taon na. Diba? Isang taon na yung unang rally. Isang taon na rin tong pangalawang rally. Ang iglesia po hindi nangingialam sa gobyerno. Hindi nangingialam po sa gobyerno yan. Sa totoo lang. Kung hindi grabe ang ginagawa ng gobyerno, pang-aalipusta, pagbaluktot sa batas. Ngayon lang yan mangingialam. Kasi alam naman natin pinagtatakpan kung inimbestigahan nila yan na maayos, biro mo ikaw na nanonood sa akin pakinggan mo tong sasabihin ko. Senator Lacson nagpadala ng witness sa flood control. Senate Blue Ribbon investigation to Habang tinatanong ni Senator Marcoleta yung witness, ang sumasagot si Senator Lacson. Ano ibig sabihin nun? Ikaw na nanonood sa akin. Ano ibig sabihin nun? Tapos sasabihin nyo, pangingialam sa gobyerno? Kung hindi nangialam si Lacson sa pagtatanong ni Senator Marcoleta na ayaw niyang pasagutin yung witness, 'di ba? Hindi sila mapaghahalataan na pinagtatakpan yung flood control, 'di ba? Selective justice, 'di ba? Yun yung point dito tapos si Bersamin, binanggit niya, tinawag niya ba? Si Martin, binanggit niya, tinawag niya ba? Hindi naman niya tinawag Ano nangyari? Ay di talagang magkakagulo. Pilit nilang pinagtatakpan itong flood control scandal, 'di ba? Kinakatwira nila, kaalyado ng Pangulo si Bong Revilla. Ano lang yan, Paul Gay lang yan, hindi yan totoong kaalyado. Paul Gay lang yan. Kawawa naman si Bong Revilla. Yan po, simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa
Oh, maiya naman kayo. Ano nangyari? Nga. Flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent. Saan na? Yung investigasyon, yung resulta ng investigasyon. Ang daming inaakusahan na mga sangkot na tumanggap ng maleta. Pero asan na? Bakit hindi sila napatawag sa Senate Blue Ribbon? 'Di ba? At ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Di namin kailangan ng portal. Ang kailangan namin yung mga taong nadeliveran ng maleta. Yun ang gusto malaman ng taong bayan. 'Di ba? Kasi inaakusahan sila nung nag-deliver sa bahay nila. Sagutin nila yun sa Senate Blue Ribbon. Kasi hindi mo pwedeng sagutin sa korte yun. Alam mo kung bakit? Magiging bias Kailangan makita ng taong bayan. 'Di ba? Maging transparent sa taong bayan kung talagang iniimbestigahang mabuti. Yun yung pinupunto dyan. Kasi talo yan Sundalo lang yan, politiko yung kalaban 'Di ba? Yun yung point. Kung noon pa lang ginawa nyo yan, wala nang gantong rally. Hindi, real talk yan Kasi tinitignan ng taong bayan na kung talagang sincere kayo sa mga sinasabi nyo. Accountability, sabi nyo, transparency, yung transparency, kailangan alam ng taong bayan na naghihiring sa Senate Blue Ribbon, mapapanood nila. Ang nag-iimbestiga dapat mga senador at malayang makapagtatanong sa akusado at sa witness. Bakit kinokontrol ni Lacson nung panahon niya? 'Di ba? Yun yung pinupoint. Huwag nyo nang ilihis-lihis. para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally kung ang nais lamang po ninyo ay isagip. Pumunta ka ng rally para malaman mo kung ano ang nais ng taong bayan. Sasagip si Senator Marcoleta, yung ba ang priority? Isa lang yun sa mga priority. Pero ang number one priority, yung pagbabaluktot ng batas. 'Di ba? Real talk 'yan. Totoo 'yun. Kukundinay namin na bakit nyo kinasuhan ng plunder, ba't pondo ba ng taong bayan yan? Pupunta na tayo diyan ngayon. Puntahan natin tong sinabi ng tauhan ni Boying Rimulya about dito sa nasabing pagkakaso ng plunder kay Senator Rodante Marcoleta. Paano nauwi sa plunder yon yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Opo, Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts na that can form plunder. Ayan, pakinggan yung mabuting sasabihin niya. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback, Gift, share, percentage, or kickback. Yan ito yung ginamit nila, yung gift sa kickback. Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung May pero dyan pakinggan nyo. yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman siguro pwedeng maging gift ang public funds, So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang Private funds. Saan ba galing yung pera? Sa private citizen. Yan isa-isayin natin. talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Paliwanag mo kung paano napasok. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari, Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman, and at that time, nag-file ho siya ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang senador. Nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbong senador. Napakahalaga niyan, yung word na yan Nalo ho siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga, na 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga for another public office or dun pa lang kung tatakbo ka nga for another public office, tumakbo nga si Senador Rodante Marcoleta 'di ba? Yun yung pinupunto kung bakit hindi mo siya pwedeng kasuhan ng plunder, Ombudsman Boying Rimulya, 'di ba? Hindi kami against personally sa'yo kasi hindi ka namin kilala. Against kami doon sa pagkakaso mo ng plunder, 'di ba? Kasi nakasaad nga sa batas, sabi ng bata mo 'di ba? Kung tatakbo ka for another position, 'di ba? If you're running for the same office again, So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor.
Oh, pwede kang humingi ng contribution galing sa pribadong sektor. Sa ganung halaga, no? 75 million. Oh, edi pasok. Ano nga yung inaatungal nyo dyan na sinasabi nyo na plunder yung kaso ni Senador Rodante Marcoleta? Pinatotohanan ng bata mo. Si Assistant Ombudsman Jose Dominic Clabano. Paano mo ngayon sasabihin na plunder yan? Ombudsman Boying Rimulya. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, Plunder yun ha. Ibig sabihin, tumanggap ka, sinuhulan ka, hindi ka tatakbo sa bagong posisyon. Oh, yun. Pwede ka kasuhan ng plunder. hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kanyang SOSE. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kanyang SALN. At by his own admission sa kanyang mga panayam sa ibang station, no? Admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng... Kasi, simple ang paliwanag sa mahirap na tanong. Paano ko nasabing simple? Sa tingin mo ba hinawakan ni Senator Marcoleta yung pera? Ibinigay sa kanya. Oo, pero sponsor. O, ganito ako nang bahala gagastos dito. Ako magbabayad. Private citizen O, ako naman, Senator, ako, si Kong Mike, ako naman magbabayad dito. Suportado ko na. Wala ka nang iintindihin, pupunta ka na lang ron. Yun ang donation. Hindi naman kasi pag sinabing donation, aabot mo mismo yung pera. 'Di ba? Hindi ganun. Isang malaking katangahan yun. Hindi lahat ng donation abot mo pera. Paano naman natin nasabi hindi niya kailangan i-declare sa SALN yun? Bakit? Anong i-declare niya? Ginastos nga yung pera sa kandidatura. 'Di ba? Isang malaking katangahan pinapakalat nila Boying Rimulya. Sabi na ng tao mo, pwede kang tumanggap ng donasyon, lalo na't pagtatakbo ka sa isang posisyon sa gobyerno. Paano mo ngayon sasabihin na plunder yan? Yun ang sagutin mo sa taong bayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa akin. Huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe. Please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo sa next video ko ngayon din, kasunod neto. So hanggang dito na lang. Bye-bye.